Hi guys, welcome back to my channel. So, bali ngayon guys, another topic na naman ang pag-uusapan natin guys regarding DS260. So, yay! Nasa DS260 na tayo guys. So, medyo malayo-layo na rin yung binablog natin from the start. From I-140, civil documents, fee-bill. So, ngayon guys, itong topic natin ngayon is about DS260. Paano natin fill upan guys yung form ng DS260 from primary applicant kasama na rin yung dependent guys. So muli guys, bago tayo mag-proceed sa ating topic, huwag kalimutang mag-subscribe to my channel guys. Hit the button below para updated ka for the next video. So thank you so much guys sa inyong panunood. So marami na rin tayong subscriber. So huwag kalimutang mag-subscribe. And if you have a clarification guys, inquiry about EB3 visa, so just comment below guys. I hope na makapag-reply ako sa mga inquiries nyo kung meron kayong mga tanong or clarification guys. So guys, disclaimer muna tayo. Itong video na to guys ay based on our research, based on our experience. So kung ano lang yung nalalaman namin guys sa pagpaprocess namin, so sinishare ko lang dito, at least makapag-share din ng idea dun sa mga nagpa-process. So guys, bago tayo makarating ng DS260, in busy stage na to guys, no? So DS260 in busy stage, magpipill up na tayo ng form, pero bago man guys tayo makapag-fill up ng form, overview muna tayo. So yun na nga guys, after you submit all your civil documents, then marireceive ng NVC. Pag all your documents is certified, makaka-receive ka na ng welcome letter. So yay! Yan yung welcome letter guys, no? So ito yung example ng welcome letter na marireceive natin. Congratulations! Welcome to NVC. So, please see attached file for your fee bill notice. So, mamaya guys, papakita natin yung fee bill notice kasi yun yung babayaran natin. So, dito guys, ang babayaran lang ng agency is yung primary applicant. Yung dependents, tayo yung magbabayad nun. So, i-discuss natin dito guys kung paano magbayad at kung magkano yung babayaran. So anyway guys, ito yung welcome letter na marireceive mo from your email. So ibig sabihin guys, nasa stage ka na ng NVC pag nakareceive ka na ng welcome letter from NVC. So may nakalagay dito guys, no, the 3 letters of your NVC represent the location of your consulate interview. So for example guys, kung kung yung interview mo is Manila, Philippines, so yung 3-digit letters doon in the first character, yun yung location ng consulate interview. But anyway guys, ito yung welcome letter na marireceive mo from NVC. So ito yung fee bill guys, ito yung fee bill na sinasabi natin, which is dito guys, napaka-importante nito. Ito yung from NVC, okay, National Visa Center. Ito yung 3-digit guys, no? So kung saan yung consulate interview, yan yung first letter characters dun sa NVC case number. So for example nga nito guys, MNL, so ang consulate interview nitong Manila. So dun sa Manila Embassy, pag nag-current na yung priority date at pag natapos ka na, pag document qualified ka na guys. Ito naman yung most important dito guys, yung case number tsaka yung invoice ID number. Kasi ito yung i-registered mo dun sa DS260 para kay ikaw ay makapasok dun sa application form. Ito nga yung babayaran guys, no? Amount is $345. So again guys, ang binabayaran lang dito is yung principal applicant, ang binabayaran ng agency or yung nag-sponsor. Pero yung dependents, ikaw magsusolder nun guys. So for example, kung meron kang dalawang dependents, husband and one kid, then babayaran mo yung dalawa. Kung
kung 3 anak mo, so yun guys, add-on ka lang dun sa mga babayaran mo. Pero again guys, reminders, ang babayaran is yung principal applicant lang. So ito na yung sample guys, no? Ito na yung SIAC na tinatawag natin guys, no? Consular Electronic Application Center. So yun nga guys, doon sa welcome letter na yon may attachment na invoice. So nandun na yung case number mo, nandun na rin yung invoice number. Dito mo ngayon i-register yun sa SIAC. So ito yung tinatawag na Consular Electronic Application Center. So dito guys, dito mo lang yang i-enter yung case number mo. So bali ito na nga yung sample guys, no? Ito na nga yung sample, dito mo ilalagay yung case number, tapos yung invoice number. Dito guys, lalagay mo applicant. Then enter mo yung characters dito sa baba. Then click continue para mapasok mo yung page ng DS260 form mo. Then i-click mo lang tong continue. So guys, dito guys, overview muna tayo sa page ng DS260 form. Kami nung na-receive namin yung invoice namin, yung case number namin is ni-registered agad namin, which is hindi pa pala bayad yung application. So ito guys, explain lang muna natin dito saglit. So dito guys, explain muna natin dito saglit. So ito na nga yun guys, no? Ito yung principal applicant, ito yung dependents accompany, dalawang accompany dito. So kung 3 kayo guys, so mag-additional lang yan dito. Ngayon guys, i-explain muna natin dito, pag ganito yung page, okay? Pag ganito pa yung page nyo guys, pay now, so hindi ka pa makakapag-start yan guys. Ibig sabihin, yung application mo sa NVC is not yet paid. So hindi pa binayaran either by the legal team or hindi ka pa nagbigay ng payment para sa dependent mo guys. So maraming scenario dito guys kung bakit di pa binayaran. Either di pa binayaran ng legal team or yung agency mo, yung principal applicant, or maybe hindi ka pa nagbayad ng payment sa dependents. Kaya ito guys, pag makikita mo dito is, ang status niya is pay now. So you need to pay para ikaw ay makapag-start dito. Or another issue naman dito guys, kung kulang ka pa ng civil documents. Baka kailangan mo pa magsubmit ng police clearance, birth certificate, or marriage certificate. So kaya kailangan kasi guys, pag nandito ka na sa stage na to, kumpleto ka na. So ibig sabihin nito guys, once again, hindi pa bayad, tsaka kaya hindi ka pa makapag-proceed ng start now. Ito naman yung guys, ito naman yung makikita mo pag bayad na. So nakalagay na dito is paid. So ibig sabihin, pag paid na, nasubmit mo na yung mga documents mo at bayad na lahat ng dependents. Kaya makakapag-start, fill out ka na ng form ng DS260. So ito naman guys, another example, pag nag-start ka na dun sa application mo, hanggat di mo pa sinubmit guys, ito yung status niyan, incomplete. In general, pag hindi mo pa na-submit, ito yung magiging status. So bali dito guys, first part muna ng DS260 natin, overview muna tayo para at least meron tayong general idea dun sa DS260. So for the next video guys, mag-i-start na tayo ng fill out ng form sa information hanggang dun sa mga other details ng DS260. So I hope guys na nakapag-share na naman tayo ng information dito sa ating topic ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching guys. See you next time. Bye-bye.